Hindi na mapigil ha si President Bongbong Marcos sa pamamahagi ng lupa. Yan. Malaking bagay ito ka-coffee ha, pag-distribute ng land titles para sa agrarian reform beneficiaries. Imagine mo ka-coffee, wala kang lupang sinasaka, bibigyan ka ng lupang sakahan. Siyempre, mas mamotivate ka na itil yung lupa na yan, na taniman yan, i-harness ka-coffee itong mga lupain kasi ibinigay na po sa inyo yan. At ang maganda dito ka-coffee ha, yung target na ma-distribute na lupa ng administrasyon na yan, yung kanilang goal, no, ito yung kanilang target, yung kanilang pangarap, ina-exceedan pa po nila yan. Nalampasan pa po nila yung kanilang target na ma-distribute ng mga lupain. Oy, good news ito ka-coffee ha. Marcos to DAR, Department of Agrarian Reform, no, speed up land distribution to farmers. Pabilisin na po yung pamamahagi ng mga lupaing sakahan sa ating mga magsasaka. Dapat lang ka-coffee, no? Kasi kung gusto natin talagang bigyan ng value ang sektor ng pagsasaka, bigyan ng lupain ang ating mga magsasaka, di ba? Hindi lang yung ilan lang ang may-ari ng lupain. I-distribute yan. Kung agrarian reform beneficiaries yan at entitled siya doon sa lupa na yan, bakit mo papatatagalin, di ba? Ibigay na agad yan. Yan yung kautosan dito ni President Bongbong Marcos sa Department of Agrarian Reform. Noting that his administration set to exceed its nationwide target for land distribution this year, President Marcos directed the Department of Agrarian Reform to speed up the process of distributing land titles to their owners under government's agrarian reform program. Actually, medyo nahirapan kasi in the previous years ang pamamahagi nitong lupaing sakahan kasi may mga conflict din. Lalo na kung yung area ipapamahagi, medyo conflicted areas yan, medyo may rebel groups doon sa lugar na yan, medyo nahihirapan din ang gobyerno para makuha yan at ma-distribute sa mga nararapat na pagbigyan ng lupain na yan. Pero isolated cases lang din naman yan. Speaking during the distribution of land titles to agrarian reform beneficiaries, dyan po sa Western Visayas, sa mga taga Iloilo dyan, sa Pasig, Iloilo, the chief executive also called on government agencies to extend support to farmer beneficiaries so they can maximize the opportunities of their newly acquired lands. Kasi hindi naman nagtatapos yan dyan eh. Hindi nagtatapos yan sa pamamahagi ng lupa. Napamigay mo na yung lupa, na-distribute mo na. Siyempre, kinakailangan pa rin yan ng suporta ng ibang ahensya ng gobyerno, yung mga machineries na makatutulong doon sa ating mga magsasaka para maipagpatuloy nila yung kanilang mga pagtatanim. Siyempre, kailangan din po yan ng suporta. No? At yan naman yung ginagawang approach dito ng gobyerno. Hindi nagtatapos doon sa DAR. Siyempre, nadyan pa po yung ibang ahensya ng gobyerno para tumulong din naman. And of course, ang Department of Agriculture, malaki din po yung kanilang papel dito para suportahan yung ating mga magsasaka na nakakuha na recently ng kanilang titulo sa lupa. Para ituloy ang ating nagawa dito, English ito, tapos biglang Tagalog. Agrarian reform, I asked the DAR to complete the distribution of lands to their deserving owners while collaborating with all the agencies of government to support our beneficiaries in anything that they might need. Correct. So to those who will be receiving their titles today, who received their titles today, I urge you na pagbutihin ninyo at pagsamantalahan ninyo ng mabuti itong magandang pagkakataon na naibigay namin sa inyo dahil nga sa pagbibigay ng titulo. Marcos described the distribution of land titles as Christmas gift. Tama nga naman, as he lauded his administration for exceeding its nationwide target of distributing lands in this 2023. The distribution of more than 2,900 hectares of land to more than 2,000 beneficiaries here in Western Visayas today is in pursuit of agrarian reform in our country. Actually, medyo matagal na yan, di ba? Panahon pa niya ito eh. Ni Cory Aquino, di ba? Itong agrarian reform ang pamamahagi ng mga lupang sakahin. Pero syempre, yun yan, naaantala ito eh. Kaya ang hiling ng presidente natin dito, kanyang strategy dito, bilisan agad yan, distribute nyo agad yan, huwag nyo nang patagalin yan. At once na nabigyan na ng titulo, ang ating mga kababayan, pasok na yung ibang government agencies dito na kinakailangan para suportahan yung mga bago nating mga magsasaka. Matagal actually, matatagal ng itong magsasaka. Ang problema, wala nga lang silang lupang sinasaka. No? Pasok sa Department of Agriculture, mga machineries, mga technologies, mga binhi, ibigay yan sa ating mga magsasaka. Kasi para din yan sa, sa buong Pilipinas din yan. Ang goal natin food security. Diba? Magkaroon tayo ng sapat na supply ng pagkain para hindi na tayo mag-aangkat. Yan ang ating goal dito. Siyempre, ito, maliliit na actions ito. Halimbawa, dito sa Western Visayas, dyan sa Iloilo, at itong 2,000 na natulungan mo lang yan, malaking bagay na yan. Pagtatanim yan, aanihin yan, yung pagkain, makatutulong para maabot natin itong food security kahit dyan lang sa lugar na yan. Magkaambag din yan. Yung surplus dyan, yung sobrang production nila dyan,
ilagay sa ibang probinsya, di ba? Wala na shortage. Malaking bagay yan ka-coffee, no? Paunti-unti lang yan, pero pag pinagsama-sama mo, malaking impact niyan, malaking effect niyan. Sabi nga, kahit 5-5 lang yan, pag naipon yan, magiging piso din yan at dadami din yan. Itong mga initiatives na ito, pag naipon yan, para sa Pilipinas yan in general, di ba? Good news ito at sana magtuloy-tuloy pa itong pamamahagi ng lupaing sakahan sa ating mga kababayan na walang sariling lupa at deserve naman talaga nila na magkaroon. Actually, hiwalay pa dito ka-coffee yung pag-aalis sa kanilang utang, di ba? Nakalimutan ko yung program na yan Parang pag may utang ka, i-quitch ka na doon, absuelto ka na para makapag-focus ka na. Yung moratorium na yan, absuelto ka na, hindi mo na iisipin yung pagbabayad ng utang ng amilyar, no? Amilyar ba tawag dyan? O yung taxes dyan sa lupang sakahan na yan, pag-focus ka na doon sa pagpapaunlad sa inyong mga taniman. Magandang strategy ito, ka-coffee. Simple Talkers Vlog, dalawa pala ang Jason sa. Dalawa po ba? Pero siya yun yung itong tinutukoy natin dito ka-coffee kanina, siya yung 1 million yung salary, siya yung ka-coffee. Yung against kay PBBM at sa administrasyon nito. Gloria Schmid, happy viewing sa inyo. Pwede din Duterte sa 2028, sabi ni Lebron James ba ito? Nokrej Lebron Foro, happy viewing po sa inyo, no? Kala ko si Lebron James Baka mag-rally sa mga SMNI employees, galit bakit Sonsa? Yun kasi dahil 1 million ka-coffee, yun ba yun? Bakit siya laki-laki ng sahod niya? Romsky, Docs, hindi abuso ang ginawa nila na paghahatag lang ng totoo. Kulang pala ang 1.8 billion, mas malaki pa dyan. Umiiwas ang Congress, sabi ng taong bayan. Kaliwat kanan, ang problema sa bansa si PBB ang focus lang sa trabaho niya pero binibira pa rin ng mga di nabibigyan ng pwesto sa gobyerno. Actually, expected naman yan, ma'am. Yan naman talaga ang kalakaran dito sa Pilipinas, no? Pero yun, tama ka. Tama yung observation mo. Bibihira si PBB makisaw-saw sa issue na ito bibihira ka makarinig ng mga komento niya sa mga bagay, which is hindi naman dapat, di ba? Parang never stoop down to their levels. Ika nga ka-coffee. No? Hayaan mo na yung mga supporters ang makipag-away, pero wag na ang presidente, di ba? At focus lang doon sa trabaho. Tamang observation mo sa Celia Peña. No? Sammy Arbas, hello po sa inyo. Perfect attendance, Sir Sammy. Yan, nag-hi sa atin. Happy viewing po sa inyo, Sir Sammy. No? Shoutout po sa inyo. Anyway, sige, shoutout natin mga ka-coffee natin sa Facebook. Tony Lopez, kay Alfred Julieta Duarte, shoutout po sa inyo. At kay Mark Velarde, happy viewing na sa Facebook, no? Kay Francisco Mibalo, Raul Cole, kay Dean Batan, kay Alfredo Domingo, Tess Sabas, no? Carmelita Isagire, Pagulayan, shoutout po sa inyong lahat ka-coffee. Baka nasa Facebook po kayo at hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, yan. I-click lang po yung follow, click lang po lang like sa Facebook. At kung kayo nasa YouTube, ay i-click lang po ka-coffee ang subscribe, yan, para dumami-dami tayo ka-coffee. Mark Velarde, nandiyan dyan pala sa Kingdom of Saudi Arabia. Happy viewing po sa inyo. Alright, sige. Ako yung magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong Lunes po ng gabi. Alright, tomorrow ulit. Tingnan natin ka-coffee. Sama-sama ulit tayo. Bukas, kita-kits ulit tayo sa ating panibagong live stream. Alas 10 everyday Sana everyday, no? Masustain natin itong everyday Alas 10 po ng gabi dito sa Pilipinas. Gabi sa ibang bansa naman, umaga, no? Alright, paalam po sa inyo ka-coffee. Ingat po kayo. Bye.